Nagsimula na nga po sa Senado ang hearing po patungkol sa extrajudicial killing. Kaya po ngayon, pag-usapan po natin yan. Joining us this morning is Attorney Mariz Manalo, isang legal expert. Morning, Attorney. Good morning, Diane, at magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po natin tunguhin yung nagaganap na hearing po sa Senado patungkol sa extrajudicial killing, umpisahan po ulit natin ang ating discussion. Ano nga po ba ulit ang extrajudicial killing, Attorney? Okay, pag na-discussan natin to previously, no? Pero pag sinabi ulit na extrajudicial killing, ito po yung mga pagpatay na outside the legal system. Walang court procedure, walang due process. Kasi kumbaga, sabi ko nga noon, anything na pagpatay which is not death penalty is extrajudicial killing. Iba-iba ho ang mga motibo sa mga lumalaganap na patayan ngayon na-term nila as extrajudicial killing. Attorney, nagiging mainit ang investigasyon sa Senado patungkol sa extrajudicial killing. Tingin niyo po, Attorney, saan po ba patutungo ang Senate hearing po na ito? Okay, Dayan, kasi in the past, we had also Senate investigations patungkol po dito sa extrajudicial killing. Kaya lang, ang subjects ng extrajudicial killing before, at least during the period of Arroyo administration, yung mga journalist, yung mga political activist, yung mga may ibang ideology na salungat sa ideology ng gobyerno, mga abogado, huwes, sila yung mga subjects ng extrajudicial killings. Ngayon kasi iba, ayoko din sabing criminal kasi hindi pa naman sila napapatunayang criminal. But these are lawless people. Kumbaga yung mga drug pusher, drug addicts, drug user, drug dealers. So doon siya pumapasok. O yung mga naging magnanakaw. So iba ngayon kaya nakakagulat. So, before kasi, ang nangyari ng mga Senate investigation, maraming mga sistema binago. For instance, nagkaroon ng Melo Commission. Alam mo ba na, eto para sa ikaunawa ng lahat, alam niyo po ba na meron tayong tinatawag na mga husgado ngayon, kung saan, nung panahon nung 2007, sila ay tinalaga na sila yung sila yung didinig sa mga kaso na patungkol sa mga political killings. Ayaw nila ng extrajudicial kasi nga masyado siyang encompassing So political killings, ito yung tinatawag na yun nga, yung pagpatay sa mga journalists, media men, di ba? Naalala mo na yung Kalapalparan. Okay. So may mga husgado talaga. Sa ngayon kasi, paano mo ngayon ipapasok tong mga kaso ng mga lawless people na namatay doon sa extrajudicial killing o doon sa itinilagang husgado ng Korte Suprema? Siguro ito yung mga gagawin ngayon, ang magiging kalalabasan ng Senate investigation. Tawag ito, Dayan. Para magkaroon din ng, kailangan i-define mo Ano ba dapat ang mangyayari dito? Tsaka paano mangyayari sa mga witnesses, di ba? Hindi sila makapagsalita Kasi ito pa rin po yun alam mo, Dayan, marami ng kaso sumampa, pero lahat na-dismiss. Kasi hindi napoprosecute mabuti kasi yung mga witnesses nagba-back out tapos hanggang sa dumating yung pagkakataon, wala nangyayari sa prosecution. Attorney, may mga batas kaya na dapat amyendahan na motivated nitong investigation sa Senate? Yes, meron, definitely. Number one is dun sa ating mga kapulisan. Okay, dun naman sa aspect ng ating kapulisan, doon nakita mo yung sa investigation, makikita mo yung kakulangan din nila. Kakulangan ng kanilang mga logistics. Kulang sila sa yung human, sa mga kapulisan. Sa miyembro pa lang, kulang na sila, short na sila. Tapos, kulang din sila sa mga gamit. Di ba, kulang nga sila ng mga barel? Vehicles nga din daw. Yes, di ba? Tapos, kulang sila ng legal, yung mga abogado na pwedeng magtanggol sa kanila. Okay? Kasi alam mo ba, Dayan, sa husgado talaga, halimbawa may kaso laban sa pulis. Pag may kaso laban sa pulis, pupunta sila sa PAW. Paano kung ang kalaban naman ng mga pulis, sa pagpunta nila sa PAW, mga mahihirap na mas kailangan din kunin ng PAW ang serbisyo ng Public Attorney's Office. So ano na mangyayari? Yung mga pulis, atalo sila, alangan naman kumuha sila ng private lawyer. Napakamahal. Magkano sweldo nila? Kung narinig mo yung sa Senate investigation, di ba, napakaliit. So makikita niyo yung disparity. Here comes the policeman doing everything to protect and serve, and yet pag nagkaroon sila ng kaso, whether it's malicious or not,
They have to defend themselves. Wala silang abogado. O meron silang abogado na legal, I don't know, pero definitely not the practitioners. Siguro the best thing ang pwedeng gawin din dito, siguro the PNP can get kumuha sila ng mga consultants na lawyer who can defend these people. Kasi kulang talaga ang serbisyo din ng PAO. The PAO cannot provide services lahat dito sa mga kapulisan na to. Yun ang isa sa mga nakita natin. Pangalawa, yung ating justice system, kailangan pa talagang bumilis. Kailangan pa talagang Alam mo din, Dayan, kung ang serbisyo ng hustisya din natin ay mabilis, siguro kung mawawalan din ng mga vigilantes. Remember ng mga vigilantes, they want the law sa kanilang kamay kasi nga parang mabagal ang hustisya. Siguro pag napabilis pa natin ang hustisya, mas mawawalan tong extrajudicial killings, mawawalan tong mga vigilante groups na to. Attorney, gusto ko na rin hingin ng opinion ninyo kasi nabanggit din, may mga ilang sinasabi na ilang daw kapulisan involved naman daw talaga sa drug operation. Ano po ang opinion nyo dito? Well, it was proven. May mga, hindi lahat ha, may mga parte o may mga miyembro ng kapulisan na talagang miyembro. May mga positive nga sa paggamit ng droga and they were suspended. They were taken out of the system already. Yun namang mga sinasabing mga tawag dito mga police na beyond yung kanilang hindi dapat yung mga ginawa nilang pagpatay na kumbaga hindi naman in accordance with the procedure, they were suspended. They were under investigations. Merong mga police o mga high ranking pa na sinasabing drug protectors, nakita nyo naman under investigation sila. Diba? This is something different. This is something new as compared in the past. Wala nga nito dati. So kaya yung alam mo yun, yung mas masarap gumising sa umaga. Kasi you feel better. Kasi you feel na protected ka. And then ang alam mo, at alam mo pa rin, na even yung mga kapulisan na sangkot sa droga, sangkot sa krimen, will not be spared. Because the president is very persistent na talagang, maski sabi nga niya, if something happens to me and then I go to hell, I will bring all these criminals with me in hell. So doon pa lang, okay, good. And especially the PNP chief. Last na lang, attorney, ano po kaya ang impact nito sa society, itong nagaganap na investigasyon sa Senado patungkol sa EJK? Sa society, okay, makita natin, democracy is alive, it's kicking, it's still there. Kahit na sabihin nyo na President Duterte is very bossy, is very parang godly ang dating. But come on, you cannot deny the fact that democracy is very alive in this country. Look at the Facebook and you will see anything and everything na gustong sabihin ng tao. And merong freedom of expression. Ang ginagawa lang po ng pamahalaan sa ngayon is magkaroon ng kamay na bakal. Because remember, ang war against drugs or itong giyera laban sa droga, hindi ko po pwede ang malamyang presidente. Hindi po pwede ang malamyang gobyerno. Kailangan po talaga ng matigas na bakal. Maraming salamat po sa pagsama ulit sa amin ngayong araw. Thank you, Dayan. Attorney Maryse Manalo, isang legal expert.